had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my help found grace, indifferent to the cause. You looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Good afternoon. Welcome po ulit no sa daily Bible study natin sa His Community Church. So again, ang ating pong pinag-aaralan is John chapter 4. Ang ginagawa po natin is pinag-aaralan po natin New Testament sa chronological order. Ibig sabihin, ayon po sa pagkakasunod-sunod ng mga events. So as much as possible, yun po yung ating ginagawa, no? So, okay. So, bago po tayo magsimula, ayun, may mga kapatid po tayo na nakaka-experience sila no ng baha dahil po sa walang tigil na ulan. So, bago tayo
simula in our opening prayer. So can we uh, utter prayer muna, no, together. Let's pray for them once again. So pag-pray po natin na yun, sana hindi na sila abutin pa nung pagtaas ng tubig. Pero more than that is yung puso na patuloy na nagpapasalamat pa rin sa Panginoon at nagtitiwala. So, yun yung ganong protection po talaga ang ipag-pray natin sa kanila na they will continue praising and trusting God. No? Na kumbaga, makita nila to na sitwasyon bilang pagpapasalamat, no? And makita yung pag-iingat ng Panginoon sa kanila. So, yun po ating pag-pray. So, pray tayo, sabay-sabay tayo, maybe in silence, and then i-open ko na rin po. Okay? So, all together, let us pray. So, sige, let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito, even sa pabor na meron po kaming chance na makapagtipon ulit despite, Lord, sa sitwasyon ng weather ngayon. Salamat, Father, for favor and opportunity. Ito'y biyaya mo lamang talaga, Panginoon. And so we extend our prayers, O Lord, sa mga kapatid namin na naapektuhan po ngayon ng patuloy na pag-ulan. We pray, Father, na this will be time for us to reflect and patuloy na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. And ang aming mga puso ay lagi lamang talagang mapuno ng pasasalamat, understanding that you are sovereign over all of these things, O God. Salamat, Panginoon. And as we continue to pray, to gather sa pag-aaral ng salita mo, ang banal na Espiritu ay ang magturo sa bawat isa. Palakasin mo po ang bawat isa, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, basahin ulit natin yung text natin pong pinag-aaralan. So, from verse 46 hanggang verse 54 po. No? Sige, so I would like to request, sige si Ate Arshan, pakibasa po ate, 46 to 54. Sige po, wait lang po. John chapter 4, 40. John chapter 4. 46 to 54 po, kuya. Yes. Pagkatapos ay pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea na dooy kanyang ginawang alak ang tubig. At sa Capernaum ay naroroon ng isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya'y pumunta
at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y malapit nang mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya. Sinabi ng pinuno sa Sinabi ng pinuno sa kanya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus, at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing, ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila ang oras nang siya'y nagsimula ang gumaling. At sinabi nila sa kanya, kahapon ng isa ng hapon nawalan siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay. Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito ang ikalawang tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya'y pumunta sa Galilea mula sa Judea. Okay, salamat. So, ayun po yung ating pinag-aaralan ngayon. So, kahapon, nakaraang 2 araw na pag-usapan na po natin yung 46 tsaka verse 47. So, ayun nga po, no, kahapon, natandaan ko na inilarawan po natin kung ano yung meron sa ano nga yung pagka-describe sa kanya, pinuno ng pamahalaan, no, doon po sa Galilea. So malinaw po dito ng tanging hangarin niya ay upang mapagaling po yung kanyang anak, no? So napag-usapan din po natin kahapon na yung kahit po yung kanyang pananaw sa Panginoong Jesus bilang miracle worker ay limited, kumbaga. Kasi nga, kailangan pang pumunta ng Panginoong Jesus doon sa Capernaum. And kung matatandaan nyo po, yung layo po ng Cana sa Capernaum ay around 35 or 30 to 40 kilometers. So, kung maglalakad po kayo or nakakamelyo tayo, it would take probably 6 to 12 to 15 hours, no? Depende. So, and by the way, medyo mahirap siya kasi ang Cana po ay nasa itaas. I think yung dadaan sila, kumbaga akyat pa kasi parang medyo bundok po yung Cana. So, medyo mahirap, no, yung pag-transport. So, tandaan niyo po 'yan kasi mahalaga po 'yan sa ating pag-aaral, no? So again, yun po yung purpose nitong lalaking ito, ng pinuno na ito dahil sa kanyang anak. Now, makita niyo po dito yung desperate na kumbaga desperado na siya. Bakit po? Kasi malapit nang mamatay no? Di po ba? And isa po sa mga bagay na dapat niyo pong tingnan, siya po ay isang pinuno ng pamahalaan. So ibig sabihin, itong taong po ito ay hindi po normal lang na citizen, kumbaga. Bagkus siya ay masasabi natin na meron siyang salapi, meron siyang kakayanan na bumili ng mga gamot, mamahaling gamot, or even mag-hire ng mga magagaling na mga doktor para po pagalingin ng kanyang anak. Pero makikita natin dito, walang nangyayari kasi nga malapit na nga mamatay. So ibig sabihin, hindi po talaga gumagaling. And we can assume na yun ang ginawa niya kasi bilang isang tao, normal sa tao, na doktor agad, di po ba? So, and meron siyang kakayanan kasi siya nga po ay isa pong pinuno ng pamahalaan doon sa Galilea. Okay? Pero to no avail, wala po, hindi po gumagaling kanyang anak. So, makita natin na parang probably, ito na yung last hope na meron siya, no? Kasi umuunti na talaga, kumbaga, numinipis? Ano tawag Tagalog dyan? Ninipis? Ano po yan? Numunumipis? Ano tawag? Lumiliit.
Ano tawag pag Tagalog nun? Lumiliit. Bilang lang. Umiimpis. Umiimpis. Numinipis. Tama ba? Lumiliit. Umiimpis. Basta lumiliit. Bale, manipis na lang po yung yung chance ng kanyang anak. So, ngayon, yun po yung sinabi ng Panginoong Jesus. Yun po yung sinabi ng pinuno ng pamahalaan sa ating Panginoon. Ngayon, ito yung sagot ng ating Panginoong Jesus, verse 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalagan ay hindi kayo mananampalataya. So, yun po ang tugon. Ngayon, tingnan ko lang po muna, tanungin ko po muna kayo kung binasa nyo ba ito or meron ba kayong parang nung pag-aaral ninyo is parang medyo meron tayong dapat ang tawag dyan, i-consider dito sa pagkakasulat sa verse 48. Meron po ba kayong dito? Sa mga nagbasa, nag-aral, meron po ba kayong napansin dito sa verse 48 na dapat siyang nating i-address ngayon para mas maging malinaw? Okay? Sige. Kasi normal lang talaga din sa mga tao yung gano'n. Yung hindi kagad naniniwala kung walang mga tanda o ano. Katulad nga nung yun nga kay Tebes kahit parang hindi naman marami pa rin pumupunta. Kumbaga desperado. So ang pinapakita lang sa atin dito na maniwala tayo, hindi yung kumbaga kasi nakasulat naman sa sa Biblia, di ba? Hindi na kailangan yung mga tanda. And ito yung tanda ito yung sa Biblia, yung kanyang salita. No? Dapat tayong yung tunay na mananampalataya, yung paniniwala na buo dahil sa kanyang salita. So, yun lamang po. Amen, no? So, yan po bilang mananampalataya, ang atin pong pinagkakatiwalaan is siya na nagsalita at ang kanyang salita, no? Yan po, tama po yun. Ganun po yung verse 48. Ito po yung actually pagpapakita ng kung ano po yung kalagayan, no? Now, ito ba'y kalagayan ng pinuno lamang? Kung babasahin niyo po yung verse 48, ito ba ay kalagayan? Ito bang sinasabi ng Panginoong Hesus ay para lamang po ba sa pinuno ng pamahalaan na lumapit sa kanya o na nag-request na magpagaling? Kasi sabi niya, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalagan na hindi kayo mananampalataya. So, ang Panginoong Hesus ay tumugon or sumagot po doon sa pinuno ng pamahalaan. So, ngayon ang tanong ko po, ito po bang sinabi niya is patungkol lamang sa kalagayan po ba ng pinuno ng pamahalaan or ito ay general na pagkakasalita? Sige po. Okay, sino na lang po magsasabi na para sa pinuno lang ng pamahalaan? Hands up na lang. Yung para lang sa pinuno ng pamahalaan nito. Okay, walang nag-hands up. Ibig sabihin ng tugon nyo po ay general. Tama? Okay, actually, kayo po ay tama. Okay. So, yes po. Ito pong sinabi, ang tugon po ng Panginoong Hesus, hindi lang po ito para sa pinuno ng pamahalaan. Kaya tingnan niyo po yung pagkakatranslate dyan, malibang makita kayo. Kasi ang nangyari po dito, kung tatandaan niyo po sa verse 45, tinanggap po ang Panginoong Hesus, di po ba? Ng mga taga-Galilea. Ibig sabihin, naka-draw na po ng crowd
ang Panginoong Hesus nang nasa kana po siya. Kumbaga, meron na po talaga nagsisipunta, yun nga, para makita ng tanda. So, kaya, yung paglapit po ng pinuno ng pamahalaan sa Panginoong Hesus, yun yung ginamit niya na time upang maihayag kung ano po talaga yung ah, kalagayan ng mga taga-Galilea. Sabi niya, malibang makita kayo ng mga tanda at mga kababalagan na hindi kayo mananampalataya. So, yun po yung issue. 'Di ba? Sabi ko nga po nung Lunes pa, last week pa, ito po yung issue talaga dito. It's about unbelief. Okay? Unbelief. Now, tatanungin ko po kayo, base sa verse 48 at base na rin po sa pag-aaral ninyo at natututunan nyo po, ibig sabihin ba na kapag ang isang tao ay makakita ng isang tanda at kababalagan, siya ay mananampalataya? Kasi sabi dyan, malibang makita kayo ng tanda at mga kababalagan, ay hindi kayo mananampalataya. So, kabaliktaran nun is, kapag kayo nakakita ng tanda at kababalagan, kayo ay mananampalataya. Tama po ba yon o hindi? Hindi, kasi di ba may mga savior seeker at saka yung sign seeker lang. So, ibig sabihin, kahit makita ng tanda, kung ang isang tao ay sign seeker lamang, pag nakita siya, ma-amaze lang siya. Pero hindi garantiya na siya ay manampalataya talaga. Di po ba? Well, actually, tama po kayo. Naobserbahan natin yan maraming beses na, no? Marami nakakita ng kababalagan na tanda. Now, pero bakit ganito yung pagkakasabi ng Panginoong Jesus? No? Kung hindi naman agad automatically kapag nakita ng tanda, ay mananampalataya. Okay? So, ibig sabihin po kasi, ito yung sinabi ng Panginoong Jesus, kumbaga, yun nga, patungkol sa mga tao na tumitingin lamang sa mga tanda, yun lang ang habol nila, pero hindi talaga sila nananampalataya. Okay? So, I think very clear naman tong verse 48, pero mahalaga po itong part na ito para makita po natin yung conversion dito ng pinuno ng pamahalaan. So, patuloy tayo sa verse 49. Sabi diyan, sinabi ng pinuno sa kanya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Ngayon, ano po yung mapapansin nyo po dito ng tono ng pagkakasalita ng pinuno ng pamahalaan? Kung iaano nyo po tingnan nyo po ang sinabi ng Panginoong Hesus, malibang kayo makita. Pero ang tugon niya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. So ano po yung parang mai-imagine nyo po dito sa pinuno ng pamahalaan? Ano po yung parang meron sa kanya dito po sa verse 49, sa kanyang tugon sa sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi, kasi yung pinuno, hindi niya pala talaga alam yung kapangyarihan ng Panginoon na ang alam niya ay kailangan pa si Jesus na pumunta. So, kumbaga wala pa siyang kaalam-alam sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. So, yun po yung nakita natin sa verse 47, di ba, na kailangan pa pumunta. So, tama, actually, sa verse 49, nagpapakita din po ulit ito ng limited or low view. Mababang pagtingin niya sa ating Panginoong Hesus. Pero meron pong specific na dahilan na bakit natin nasabi na low view, mababang pagtingin pa rin sa Panginoong Hesus. Kasi verse 47, ang pinapakita po doon, kailangan pang pumunta ng Panginoong Hesus. So, that's a low view of God. And actually, hindi niya kasi alam na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos, no? Basang alam niya lang, miracle worker lang siya. Pero sa verse 49, ano po yung specific na dahilan na masasabi natin na mababa pa rin yung kanyang na mababa ang kanyang pagtingin sa ating Panginoong Hesus? Ano yung pinapakita dito? Yung kailangan pumunta, yon sa verse 47. Dito sa verse 49, ano naman po? Read between the lines. Ano yun niyo po? Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. Parang naniniwala siya na si Jesus Christ nakakapagpagaling ng may sakit, pero hindi siya naniniwala na kaya niyang bumuhay ng patay. Yes. So, tama po yun. Limited at mababang pagtingin pa rin sa Panginoong Jesus dahil nga, yes, naniniwala siya. Iniisip niya na makakapagpagaling siya pero hindi niya kayang bumuhay ng patay. Kaya kailangan niyang pumunta doon bago mamatay. Okay? So, again, pinapakita po natin yung
kalagayan po dito ng pinuno ng pamahalaan na wala po talaga siyang pananampalataya. Okay? So that's not faith actually kung meron po tayong limited view of God. So may insert ko lang po sa atin ngayon. So, kumusta po yung inyo pong pagkilala sa Panginoon? Meron ba kayong mga time na parang ngayon kung atin pong i-evaluate, minsan nagkakaroon tayo ng limited at mababaw na pagtingin sa Panginoon? Meron po ba kayong na-experience or may ma-evaluate po ba kayo ngayon para somehow maiwasan natin at mag-repent tayo? Dito sa Eunuco, sorry. Yan, sa Acts kasi yan, nagre-prepare ako for Sunday. Pinuno ng pamahalaan kasi, yun nga, kailangan pumunta at hindi niya iniisip na kayang bumuhay ng Panginoon kung ito'y anak niya mamatay man. So yun sa kanya. Sa atin, meron po ba tayong pagkakataon na nagpapakita na tayo din ay may limited at mababang pananaw sa Panginoon? May ma-evaluate po ba kayo ngayon? Hindi. Hindi dapat siyang evaluate natin. Ang evaluate natin yung sarili natin. Hindi, kaya nga po, Dad. Hindi. Tayo, meron ba pagkakataon? Ano ba yung mga pagkakataon na yun na tayo ay nagkakaroon ng mababaw at limited na pananaw sa Panginoon for us to repent? Yun nga po, evaluate natin sarili natin. Meron po ba? Sa inyo po, kayo po, kumbaga. Evaluate tayo, kumbaga, para application, no? At mawala na yun sa atin. Hindi, doon talaga makikita yung paniniwala mo. No? Mm-mm. Kung tunay kang naniniwala, hindi ka dapat mag-iisip ng ganun. Kung tunay kang naniniwala doon sa Ebanghelyo, alam mo ang Ebanghelyo, yung totoong Ebanghelyo, wala sigurong gano'n na Dapat po talaga. Dapat po talaga. Kaya lang, yung tinatanong natin ngayon is para lang evaluation. Baka meron lang na pagkakataon. For example, nabanggit ni Daddy yung Ebanghelyo. Actually, isa po sa pagpapakita na we have a low view of God is yung related po doon last Sunday na topic, no? Kapag naisip po natin na ligtas ba talaga ako? Isang bagay na nagpapakita nun na low view of God is this. Unang-una, again, kasalanan yun na nagde-dependent pa rin tayo sa sarili natin, sa performance natin para masabi nating ligtas tayo. Pangalawa is parang nililimitahan natin yung kabayaran na ibinigay ng ating Panginoong Hesus na kumbaga, ay hindi to kayang patawarin kasi ganito pa rin ako. Mga ganon. Yun, pwede yun example. No? So, I hope and pray na wala na pong nakakapag-isip ng ganon. Naway bawat isa sa atin labis na nanampalataya na talaga na we have been saved. Tayo po ay niligtas na. No matter what, kahit ano man maging performance natin. Pero again, natutunan po natin na hindi yun dapat maging access natin na magpatuloy na lang sa paggawa ng kasalanan. Okay? So yun po, example po yun. So anyone, baka meron pa po. Sige po, Tito Bong. Tito Bong muna. Yung sa 49, yun nga, yung sinabi ng pinuno sa kanya, Ginoo, pumunta ka na bago mamatay sa aking anak. Sa buhay natin, sa ganito sitwasyon, kasi ito, pagtatanong kasi ito yung katanungan niya yung walang kasiguruhan, kumbaga, implikasyon natin na ganun ba, ligtas pa talaga ako? Ganun. So dito pinakita na na kung sa atin may katanungan pa tayo na ligtas pa talaga ako bago nangyari yung mga bagay na yun. No? Yung tanong niya dito ay pumunta ka na bago mamatay ang aking anak. So sabi nga yung kay Martha na sinabi na na saan ba to? Sorry po. Martha said to Jesus, Lord, if you have been here, my brother would not have died. So,
yun, kumbaga, di, kung hindi ka dumating, mamatay yung aking, kumbaga, may katanungan pa. Kung sa kaligtasan, may ano pa, may ano pa tayo, may tawag dito. May nagkakaroon pa tayo ng Doubt. kahinaan. 'Yon. So dapat talaga yung pananampalataya talaga yung nagagaling sa kanya. At yun lang talaga yung makapagbibigay sa atin ng yung tamang kasiguruhan sa buhay. Yun. So Amen. yun po. Okay. Thank you po, no, Tito Bong, sa pag-share. Sige po, Tita Susan, parang meron ka pong sasabihin. Sige, goodbye po, Tita Susan. Naka-mute kita. Sige. Sa akin po, ano po kasi, yung sa pamilya ko po, di ba, ay pinagdadasal ko po talaga yung kaligtasan niya at ang ano ba talaga, kumbaga maghari po talaga ang sa puso ng mga anak ko at saka sa asawa ko yung ang Panginoong Jesucristo na magbalik loob at paniwalaan talaga nila yung ano ng Panginoon, yung salita ng Panginoon. Parang kumbaga parang naaano ako sa ano ko na parang natatagalan, naiinip sa pagbabalik ng ano yung kumbaga parang yung pagdarasal ko na maibalik sila at matakot sila sa Panginoon yung mga pinagbabawal ng Panginoon para sa kanila. Parang natatakot ako para sa kanila na baka baga mahuli yung lahat bago nila malaman or anuhan muna sila ng Panginoon bago nila ma-realize na totoo pala ang sabi ng Panginoon. Pero unti-unti pinapaliwanag din sa akin ng Panginoon na huwag kang mainip. Ang lahat ng hinihiling mo ay ibibigay ko sa iyo. Mag-antay ka lang. Sabi, parang ganun yung inaano na parang ang lahat naman ng pinangako niya hindi yun ang tawag doon, anong tawag doon, yung hindi niya babaliwalain yung ipinapangako niya. Ibibigay din niya yon. Kaya yung 'di ba yung kasi minsan pag yung galit na galit ako, sisigaw na lang ako tapos yung pagtatama ko sa kanya, dinadaan ko na lang sa ingay. Pero ba kasi sa may mga linggo na sinabi na ang Panginoon kasi ang kikilos para sa kanila basta mamuhay ka lang bilang isang Kristiyano. Yun na lang yung ano ko na ganun pala yung ano ng Panginoon na hindi ka na dapat magalit. Basta nanalangin ka sa Kanya, basta humiling ka sa Kanya, ibibigay niya, magantay ka lang, siya ang kikilos. Hindi ikaw ang kikilos, hindi akong kikilos, ang Panginoon ang kikilos para doon. Yun po. Kasi parang ang iniisip ko dati kasi parang nababagalan ba ako ng response ng Panginoon. Yun po, kaya humingi rin po ako ng kapatawaran sa Panginoon. Okay. Thank you po, Tita Susan, sa na-share mo. Actually, Tita Susan, yung nararamdaman mo sa pamilya mo, ganun din po naramdaman ko dati sa inyong lahat. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, hindi po, sorry po, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, yung desire mo talaga ba na makita mo na sana na si ganito, magganto na. Ganun talaga ako dati, kaya minsan, hindi ko namamalayan, pero na-realize ko din na nagiging emotional na lang ako. Hindi siya, hindi siya sa pamamaraan ng Panginoon. Nagiging emosyon, so ganito yung nasasabi, na sa halip na makatulong sana yung sinasabi mo, nakakapagbigay palalo ng bigat ng loob sa mga nakakabasa or nakakarinig. So, kahit po yung realization mo, Tita Susan, at realization na nangyari sa akin, yun po ay biyaya pa rin ng Diyos. Yun po yung gawa ng Diyos. Kaya ngayon, ganun na lamang din, na yung ano ko talaga, Lord, work mo to eh. Work mo talaga to eh. Pero hindi ibig sabihin nun na wala akong gagawin. Kaya ang gagawin lang natin, just be a Christian. Mamuhay ka lang ayon sa salita ng Diyos. So, yun lang at gagawin mo. So, ano bang
tulad nga kanina, kung nabasa niyo po yung sinabi ko patungkol doon sa prayer, ah, ang 'di ba for example sa sitwasyon na yun nga, for example kala Tita Che sa sitwasyon nila, maging Kristiyano lang talaga tayo. So siguro magtatanong kayo, paano natin gagawin kalooban ng Panginoon sa ganung sitwasyon? So 'di ba, ganun po yung tanong. So simply pagpapasalamat lang talaga kahit na ganun, 'di ba? Sabi sa James, no? And then Romans 8:28, magalak ka lang na dahil alam mo na ang Panginoon ang kumikilos para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. So, yun yung paggawa ng kalooban ng Diyos sa ganong sitwasyon, no? Wala ka namang, hindi mo namang, hindi naman ibig sabihin na mag-ano-ano ka dyan or wala. Basta, kaya nga po, ganun kahalaga ang patuloy na pagbabago ng ating isipan sa salita ng Panginoon. Kasi sa bawat sitwasyon, malalaman natin kung anong kalooban niya. Hindi natin kailangan yung, di ba dati kasi ganito tayo eh, ay, ito yung nangyari. Ano kayang will ni Lord? Mag-pray ka, Lord, nung will mo. Pak, ay, ito will ni Lord. Babasahin agad, ito pala, no? So, mali po yun. Hindi po ganon ang paggawa ng kalooban ng Diyos. So, anyway, yun, maganda na na-share po yun ni Tita Susan. So, yan nga, kapag ginagawa na natin sa sarili nating pamamaraan yung mga bagay-bagay, pagpapakita po yun na meron tayong limited at low view of God. Na kumbaga, kailangan pa natin na, kailangan niya tayo. Actually, no. Kailangan natin siya. Ganun po. So, yun po yung problema actually sa mga nagtuturo ng kaligtasan ay nasa sayo. Di ba? Kumbaga, kailangan pa ng permission mo para maligtas ka ng Panginoon. So, hindi po yun ganun. Okay? So, yun. Thank you po sa na-share at naway maging paalala yun sa atin. So, isa pa sa mga bagay na makikita po natin dito is, nakita nyo, na-imagine nyo po yung situation, nirebuke ng Panginoong Hesus, no? O kayo, kung hindi kayo makita ng tanda, tas biglang ang sagot niya lang, Ginoo, pumunta ka na kasi bago mamatay yung anak ko. Anong pinapakita nun? Di ba parang hindi niya lang naririnig yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? Basta ang nasa kanya lang, kailangan na talaga ng anak ko gumaling. 'Di ba pag sa eksena, no, sa mga pinapanood natin, makita natin na hindi mo na mapapansin yung ibang bagay, 'di ba? Basta ang ano mo lang is ano yung pangailangan mo sa panahon ngayon. And ito makita talaga natin yung desperadong tatay. Kasi tatay siya no, anak niya yung makita natin dito isang typical na desperadong tatay na nag-aalala ng sobra sa kanyang anak. No? Na kahit yung sinabi, dito nyo makikita na hindi niya talaga tinitingnan ng Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Hindi niya kilala na si Jesus ay ang tagapagligtas. Bakit? Yung sinasabi niya, baliwala yun sa kanya eh. Hindi, basta ang gusto ko lang, punta ka na kasi mamamatay na yung anak ko. Okay? So yun po yung kanyang kalagayan. Sign seeker po talaga siya at this point. Yun lang ang niya. No? Wala siyang regard sa Panginoon na kumbaga yung mga tanda na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi niya naunawaan kung ano ba talagang halaga nun. Ang para sa kanila, yung mga tanda at mga kababalagan na ginawa ng Panginoong Hesus ay basta yun lang yun. Yun yung purpose nun. Gumawa ng ganun. Pero alam natin ang paggawa po ng tanda at kababalagan ng Panginoong Hesus ay ano pong purpose upang may pakita ng Diyos Ama na siya ay ang anak ng Diyos. At siya ang sinugo. Diba? John 17:3, siya ang sinugo ng Ama. Okay? So, yun po yung purpose. Pero at this point, hindi niya po yun nakikita. Okay? So, dito po tayo magtatapos muna sa verse 49. Magpapatuloy po tayo sa verse 50. Dito nyo na po, sa verse 50, dito na natin makikita yung pagliligtas ng Panginoon sa taong ito. Okay? Doon na po magsisimula. Pero ngayon, na-prepare tayo na ganitong klaseng pagkatao siya. He has a low view of God, limited view of God. He is a sign seeker. Wala siyang ibang pakialam. Basta ang kanyang hangarin lang, mapagaling ang kanyang anak. That's it. Ganyan po siya. Pero after that, makikita niyo po yung pagiging born again at repentance ng taong ito. So, sana basahin niyo po siya patuloy at bukas patuloy po tayo. Okay? So maraming salamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin to close this. Panginoon, salamat po sa paalala. Tunay nga na
ang mga lumalapit sa iyo ay tinitingnan ka bilang kung sino ka at ikaw ay ang Diyos, tagapagligtas, ang Mesaya, ang Kristo. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagliligtas sa amin. At salamat dahil marami pa kaming matututunan sa tagpong ito. At ngayon, naway amin pong pagbulay-bulayan na kami na po ay tumalikod sa aming mga pag-iisip na ikaw ay limitado, na hindi namin namamalayan, kami po ay nagiging dependent sa aming sarili. Bagkus Lord, salamat sa paalala na walang-wala kami. At isa sa pagpapakita noon ay ang patuloy na pananalangin sa iyo. Dahil ito ang pagpapakita na naunawaan namin na kami ay tao lang. Kami ay walang magagawa. Kaya kailangan namin ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat o Diyos at ikaw po ang purihin sa lahat. Dami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you. See you bukas. Ingat po tayo. Patuloy tayong manalangin. God bless. Bye-bye. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life